Akala ng karamihan ang pinakamahirap sa barko ay ang trabaho sa engine room. Pero minsan, hindi makina ang kalaban mo. Oras, tulog, at pagod na hindi nawawala. Habang tumatawid ang barko sa iba't ibang bansa at time zones, paiba-iba rin ang oras on board. Minsan atras 1 oras, minsan advance, at kadalasan nangyayari yan habang tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Sa ngayon, galing kami ng Japan, tumawid papuntang US East Coast, at ngayon papuntang Africa. Pagkatapos Africa, Singapore naman, tapos balik Japan ulit. Ibig sabihin, parang umikot kami sa buong mundo. Habang tumatawid kami ng iba't ibang longitude, paiba-iba rin ang oras on board. At dahil sa destinasyon namin, puro advance ang time adjustment. At kapag umiikot ka halos buong mundo, parang nakakomplete ka rin ng halos 24 hours na adjustment. Imagine mo yon, parang unti-unting kinakaltasan yung tulog mo habang tuloy-tuloy ka pa rin nagtatrabaho. At hindi naman pwedeng sabihin sa engine room na, pagod mo na ako ngayon. Kaya minsan, hindi mo na alam kung nung araw o oras ang pakiramdam ng katawan mo. May duty ka pa rin, may alarms pa rin, may maintenance pa rin. Hindi naman hinto ang barko dahil lang kulang ang tulog mo. At ang problema, hindi basta-basta nakaka-adjust ang katawan natin. May tinatawag na circadian rhythm, parang internal body clock natin. Siya ang nagsasabi kung kailan ka antukin at kailan alerto ang katawan mo. Kapag paulit-ulit nagbabago ang oras at tulog, nalilito ang katawan mo. At dito nagsisimula yung totoong hirap. Hindi lang simpleng antok. Kapag kulang sa tulog ang seaman, bumabagal ang reaction time. Mahirap mag-focus, mas mabilis mairita, at mas prone sa pagkakamali. At sa engine room, delikado yan. Isang maling valve operation, isang maling reading, isang nakalimutang step, pwedeng maging major problem. May mga studies na nagsasabing fatigue at sleep deprivation ay malaking factor sa maritime accidents. Hindi rin biro yung environment on board. Maingay, mainit, may vibration. Minsan interrupted patulog mo dahil sa maneuvering, alarms, cargo operations o biglaang trabaho. Kahit off-duty ka, hindi ibig sabihin nakakapagpahinga talaga ang katawan mo. At ito yung hindi masyadong napag-uusapan. Kapag kulang ka sa tulog ng ilang araw, parang bumibigat ang lahat. Mas madaling ma-frustrate, minsan nawawalan ka na ng gana, minsan tahimik ka lang pero mentally drained ka na. Tapos malayo ka pa sa pamilya. Kaya minsan, hindi mo kailangan ng malaking problema para mapagod sa barko. Minsan, kulang lang talaga sa pahinga. Pero habang nasa barko tayo, kailangan pa rin natin gumana. Kaya ito yung mga bagay na nakatulong sa akin para makasurvive sa irregular schedules. Number 1, prioritize sleep when you can. Kapag may chance matulog, matulog. Hindi lahat ng free time kailangan gamitin sa cellphone. Number 2, control caffeine. Malaking tulong ang kape. Pero kapag sobra o masyadong late ka na uminom, lalo lang sisira ang tulog mo. Number 3, create small routines. Kahit pa iba-iba ang schedule, subukan mong magkaroon ng maliit na routine. Examples, same sleeping preparation, lights off, less phone before sleep, shower before bed. Tinitrain nito ang katawan mo na oras na para matulog. Number 4, accept that fatigue is real. Hindi ka hinaan ng mapagod. Tao tayo, hindi makina. Mas delikado yung pinipilit mong okay ka kahit lutang ka na. Number 5, take care of your health. Kahit simpleng pag-inom ng tubig, konting exercise, tamang pagkain at proper rest, malaking bagay na on board. Maraming tao ang nakikita lang ang travel ng seafarer, pero hindi nila nakikita yung puyat, adjustment at pagod araw-araw. Pero kahit mahirap, tuloy pa rin. Kaya sa lahat ng seafarers dyan na kulang sa tulog pero tuloy pa rin sa trabaho, saludo ako sa inyo. At dito nagtatapos ang video natin. Comment mo naman kung paano ka nakakapag-adjust sa changing time zones at mag-subscribe na din for more maritime and marine engineering related videos. Ingat lagi mga kabaro!